Let's give a round of applause to our artistic director, Jamie Catania. Hello po, hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes, hello naman sa Philippine Theater, no? Magandang hapon po sa ating lahat, to our partners, guests, and collaborators. Welcome po sa PETA Theater Center and thank you for joining us ngayong hapon. First of all, we would like to acknowledge the presence of our corporate partners from Metrobank, si Ms. Frances Gail Male, CPSA Head of Digital Strategies, Lending and Insurance. Hello po. And Ms. Amabel Mucom, Head of Usage, Partnerships and Communications Management. Palakpakan po natin sila. And we would also like to acknowledge the presence from the people from Cambert, Pilipinas, Mr. Vince Marquez, Commercial Director, and Ms. Trina Belmonte, Business Unit Manager. Yes. And sa ating lahat, sa ating mga media partners, sponsors, and friends from media, magandang hapon po. Sige, ito na po yung speech ko. So, for almost 6 decades, PETA has used theater not just to tell stories, but to examine them, to ask what they reveal about who we are, what we've been doing, and imagine what we could become as a society. And as we wrap our season on exploring love and power, we are interested in how these forces move through our relationships, our communities, and through the stories we choose to share. Ang Babae sa Septic Tank 4, Oh Shit, It's Life sa Checker, is a play about making a play. But as that unfolds, the play also turns the spotlight back to us, on the people who create, on the systems that influence what gets made, and on the blurred lines between intention, impact, and recognition. Because as the theater industry, or at least here in Metro Manila, becomes more visible and vibrant, it also becomes more urgent to ask, how do we tell stories responsibly? Where do we draw the line between passion and power, boundaries and consent, creativity and commercialism? And how do we stay truthful to the work in a time that rewards visibility, virality, and noise? And maybe that reflection becomes even more important when we look beyond the theater, because we are creating stories in a time of uncertainty. And in moments like this, storytelling is never neutral. The stories we tell can distract, they can distort, but they can also clarify, connect, and hold us accountable. And oh shit, it's life. Messy, sometimes uncomfortable, but hopefully honest. And dahil nasa PETA tayo, funny sana siya. So this afternoon, we are invited to open the lid on Theater Septic Tank. Just a teaser. Not just to enjoy the humor, the chaos, but to reflect on how we create, how we consume, how we critique, and how we hold each other in the process. We hope you enjoy this media conference for Ang Babae sa Septic Tank 4, Oh Shit, It's Live sa Cheddar. Mapagpalayang panunood at pakikilahok sa ating lahat. Maraming salamat po. Hi, I'm Eugene Domingo, and I am back. When PETA invited me again and welcomed me again and has thought of another very important project for me again, hindi ako makapaniwala. Kasi at this point, after all the challenges that we have all experienced in the entertainment industry, and especially the theater, who would have thought that theater, as of this moment, will really have its golden age? Meaning it's not only 1 or 2 or 3, or the established theater groups are all really blooming and producing. We also have independent theater. And it means this is the right time. And for me to be given the chance to be a part of the golden age of Philippine theater, I cannot believe it, and I'm really excited and I'm ready. Para sabihin mo na gagawin ko ulit yung Ang Babae sa Septic Tank is really out of this world. Because Ang Babae sa Septic Tank, like Kimidora, from the same creator, by the way, Chris Martinez, I think is my legacy. I think this is the role that has an impact not only to the audience today, but especially yung tumanda na kasama ng septic tank. So kung ano yung naramdaman nyo na, ay, septic tank? Yes, it's familiar. Eh, how much more ako?
It's been a part of my life. And to visit again, revisit the role again of Direk Huge is something that I will not pass. I will do it. Excited kami ni Maribel Ligarda, ni Direk. Matagal na kami magkakilala, matagal na akong humahangat sa mga trabaho niya. Pero ngayon lang kami nagkaroon ng chance. Sabi ko nga sa kanya, syempre the perfect material is waiting. At ito yon. With all due respect sa mga direktor na who passed on, siya lang talaga yung naiisip kong perfect director nitong Septic Tank Live. Si Chris Martinez kasi, nasusundan niya talaga yung development ko rin as a person. So hindi mahirap para sa amin na maging authentic. Because we know each other very well. And we agree on each other when we say, hindi tayo dapat mawala sa sistema. So ito ba? Ito ba uso ngayon? Doon tayo. I mean, you cannot rest on past achievements. Kailangan nag-move on ka. Kailangan sumasabay ka. And to be invited to do theater for Septic Tank live, sumasabay tayo. I am Chris Martinez and I am the playwright. I wrote this play, Ang Babae sa Septic Tank 4. Lagi naman siya lumalabas, yung babae sa septic tank, pagka merong kailangan pansinin o merong kailangan pagbigyan ng konting caution or konting babala. Like for example, sa Septic Tank 1, ang gusto natin sabihin doon was, uy, hinahinay naman sa poverty porn. So sa part 2 naman parang, oh, wala naman ibang kwento kundi romantic comedy. And then sa part 3 naman parang, oh, teka muna, bakit yung binabago yung kasaysayan? Gumawa lang kayo ng pelikula, may karapat na kayo magbago ng kasaysayan. So dito naman sa pang-apat, the iteration, I think lumabas yung babae sa septic tank because as they say, we are at the golden age of Philippine theater. Pero I think it's also a good time for us to analyze, is it really the golden age of Philippine theater? So for the fourth installment, be ready, 3D siya, live theater, you know, totoong tao. So si Eugene Domingo, makikita nyo in the flesh, maamoy nyo, gano'n. Septic Tank is really meant to satirize institutions or the industry. Ang play na ito ay tungkol sa estado ng teatrong Pilipino. You can say parang an overview, looking at the theater scene and where it's heading as an industry, as an art form, as a form of entertainment. So saan ba papunta ang teatrong Pilipino? So una, nung sinabi nila sa akin na gagawa ng Ang Babae sa Septic Tank for the theater, sabi ko talaga, syempre hindi pwede hindi si Eugene Domingo, kailangan siya talaga. And then, nung okay na yun, ang susunod na is, what will it be about? It has to be a play about making a play. Kasi ganun ang framework ng Septic Tank. It's about this video making this video. And then, I was confronted with, what about it? Diba? So, naisip ko, grabe, sobrang daming productions ng plays every year. I think after the pandemic, talagang nag-boom talaga yung theater. Like, people are really motivated by what you would call FOMO. And then, ang laki na ng factor ng social media na to push that FOMO. Inisip ko muna kung ano yung gagawin kong kwento. So, naisip ko, play within a play. Ano yung play na nasa loob ng play? I was determined to do a very old play. And then, the process started with casting. So, along with Eugene Domingo, we had to cast actors who are somehow related to Eugene Domingo. My first job was to interview all of them because they will be playing the role of as themselves, a hyper-real version of themselves. So para maisulat ko sila, kailangan ko silang makilala kahit paano. So in-interview ko muna silang lahat and then I ask also the questions like what theater really means for you, why are you still in the theater when you already have all these options, you know, in front of you. And it's only after that interview na saka ko lang siya kayang isulat kasi based pa rin sa kanila yung pagkakasulat ng dula. So medyo iba yung proseso. So hindi naman talaga para 100% them but aspects of them. The core of Septic Tank is really asking questions. And para kang binigyan ng salamin sa harap mo, if you are part of the industry, if you're part of theater or in the past sequels, no, 1, 2, and 3, reflexive siya. So parang you're looking at the world that you are moving in. So para siyang critique ng kung ano yung estado ng industriyang ginagalawan mo ngayon. It's also satire because, of course, we're making fun of the people who are leading the creation, the industry, the filmmakers, so 1, 2, and 3. Dito naman, we're making fun of the actress, the director, the playwright, production, the actors, you know. So, kailangan funny siya. It's all in the spirit of fun, but at the same time, it's asking you the hard questions about theater, Philippine theater to be exact.
I think the audience will expect a lot, of course, laughter, irreverence, a lot of daring. We're really pushing the envelope here, guys. So, a lot of meta moments, a lot of name dropping. Gusto marami. And spectacle. I mean, expect some spectacular scenes also from the team headed by our director, Maribel. Siguro expect a lot of fun. And when you go out of the theater, siguro tataramin mo talaga sa sarili mo. Parang, ang galing ng teatrong Pilipino. Pero saan nga ba siya talaga papunta? To introduce the performance, please welcome the Anyway, thanks for being here this afternoon, gosh. I thought I wouldn't be doing this in a long time, but I'm here. So anyway, I'd like quick introduction because I think it's rather, it would be more important for you to watch it. So I call this a teaser. Kasi sa totoo lang, we haven't started rehearsals pa. Okay? I-rehearse lang namin ito for today. And basically, this is the scene where it's in Act 1 in the opening part wherein Eugene invites her friends to a dinner and then will propose something to them. I won't spoil, you're gonna see it anyway. Pero so basically it's that. And then I really just wanted to say that Septic Tank continues Beta's tradition of from film to stage, and that's a time-worn tradition in the company, and I think it's something that is really important in terms of trying to use different approaches, right, from film to theater, and the different ideas and new ways to look at this, and that this sustains itself and becomes like a tradition, and more people over time also get to know these works. So we're very excited about that, and also because this is a comedy, and I really believe that comedy is so important because it opens people's hearts to listen to you, diba? Spoonful of sugar. And so they can be laughing, and then, but when they go home and they think, hey, was that right? Teka muna. Ganun. So it opens hearts, and that's why I'm really excited. I love comedy, and I've always welcomed the chance to be able to do it. And so, I will not bore you anymore with myself in that picture. I gotta get out of here. So, please welcome and enjoy this excerpt of Babae sa Septic Tank 4. Basta direct, dadaanan ko yung mga painting mo sa bahay ha. Hello everyone! My dear! Sorry! Alam ko na si JC, wala ka kayo. Po, pasensya talaga. Ay, kilala niyo naman si Joshua Limso, right? The writer. Siya yung papalit kay Roddy. Para mas bata. Sorry, ang tagal ng meeting ni Madam President Melvin G. Hintay ko pa matapos. Ay nako, napakahaba ng balitaktakan, nakakasogod. About? Rock of Ages rerun. Oh! Tuloy na! Sali na ako dyan! Seryoso ka ba? Oo. Mag-audition ka? Of course! Kailan na ba to? Pinag-uusapan pa eh. Bakit parang di ka masaya? Eh paano musical na naman? Jukebox na naman? Kung may demand, give it to them! Give it to Market One! Ano ka ba? Mars. Remember, sustainability mo. I know, right? Rock of Ages to. Ready na to, ha? Ang pagbabalik ng the one that started it all. Yes! grabe teatro ngayon, no? Kaliwat kanan. Walang kapaguran. And majority ng mga shows ngayon, puro musicals. Wait. Eh, ano ka musical? May issue tayo sa musical? Sinasabi mo lang bakit hindi kayo bumalik sa paggawa ng straight play. Ay, napakahirap ibenta, pahirapan sa sponsors. Yes. Kulang na lang, i-bundle ko ang ticket sa puri ko para lang makabenta. Correct! Ang gusto ng tao ngayon, kantahan, sayawan, escape, entertainment, Hollywood. Are we still talking about theater or films? Ay naku, ayaw na mag-isip ng mga tao ngayon. Gusto na maaliw na lang. Mapa-theater o film. Oy, Pinapanood mo na, pinagbayad mo na, pag-iisipin mo pa. in fairness sa Grace na Miss Stella, bakit naman kayo mga musical? Speaking of, nasaan yung Stella? Di ba invited din siya dito sa dinner? Ay, kaka-close lang ng Miranda Yolanda. Ay, si Mano. Napakaganda. Ay,
Producer nga pala siya doon, ano? Walang-wala, Stella. At magsama sila ni Andoy Ranay. Late na tumawag para sabihin hindi makarating. May meeting daw. Ba? Naku, kung maka-pressure yung Andoy na yan na pumunta ako sa palatong wala. Oh, inom na lang tayo! Okay, cheers! Cheers, cheers. Sa mga wala. Come on. Teka, napansin nyo ba na mas marami nang nanonood ng teatro ngayon kaysa sine? Except kung MMFF. Well, yeah, except kung MMFF. Yes, di ba yung mga nanonood ng mga plays ngayon, hindi sila nagre-reklamo sa presyo ng ticket kasi alam nila, pinaghihirapan natin to. Professional tayo, di ba? Yes. Authentic tayo, di ba? Sabi nga ng mentors natin, we are artists. Theater is life. And art is life. Yes. Okay, authentic ka dyan. Gusto lang namin may post sila sa FB para iyabang nila na may pampanood sila ng play, para ma-in sila, para na-touch sila, na-affect sila, nagbago ang buhay nila. Yes, na-cultured kami. Bacteria kami. Uy, grabe naman kayo, Ben. Ba't nagpumuryang ka pa din? Ay, naman naman ako nabumuryang. Siguro, tumatanda lang. Hoy! Si Joel Saracho lang ang tumatanda. Besides, okay lang ang tumanda, wag lang mukhang matanda. Namaste. You know what's scary? Kapag nagsawa na ang tao sa music. There is such a thing as musical theater fatigue. Oh? Sa Broadway lang, ang daming musicals ang lugi, nagsara prematurely. Oh, edi pag nangyari yun, paano na? Sino nang manonood sa atin? Oh, but meron naman tayong mga friends, di ba? Our theater friends, ang dami natin. Of course. Pero marami pa naman mga Pinoy singers na hindi nagagawa ng jukebox musical. Puso yan. Ah, yes! Gary V, Andrew E. Martin, Sal Pakuta. Regine, Mystica. Tapos babalik na naman tayo sa Florante at Laura. ang paglilitis ni Mang Serapio. Ibang agar ng sistema ni Professor Tuko. Knowledge feeling. Nagawa ng pera. Teka, may naisip ako alam mo, it's not musical, hubaran. Alam niyo yan? Oh, nako, parang yung play ni Tats. Grabe. It's just a cycle. Uso-uso lang. Katalubaran. At yun lang ang choice natin. Kakanta tapos maghuhubad. Eh, pwede naman pagsabayin. Pwede kumakanta habang naghuhubad. Ang point ko lang, malapit na akong mag-retire, no? Todo na to, sagad na to, presidente na to. And honestly, I am not as young as I look. Ayoko namang iwan ng peta na hindi ko alam kung ano magiging future niya. Kaya hindi pwedeng paulit-ulit lang. Hindi pwedeng yun at yun na naman, ha? Kaya nga ang haba ng meeting namin kanina eh. Ikaw. Ako? Yes. Kailangan natin ng mga bagong material. Dahil kung hindi, ang magiging choice lang natin as of now ay another jukebox musical o kaya maghubot-hubad si Andoy Ranay sa stage. Gusto mo ba yun? Gusto ba natin yun? Ito nga, sabi nila, it's the renaissance of Philippine and the golden age of Philippine theater. Is it really? Baka golden age na ng NCR Theater. Quezon City Theater. A. Rodriguez Theater. Makati Theater. EGC Theater. Rockwell Theater. Tigilan niyo ba ako dun sa golden age of Philippine theater? Kalokohan! Okay, tama na. Inom na lang tayo. Cheers! Sa mga Super 8. Yes, sir. Pinapakihintay sila na Hello, my lovely guest, Jessie! Joshua Limson, welcome to my house. Mapangong bata. Direk! Oh. Ganda ng outfit. Thank you, Direk. And thank you sa inyong lahat dahil pinaulakan niyo ang aking imbitasyon na makapiling ko kayong lahat ngayong gabi. Miss, yes, thank you for helping me prepare tonight. Of course. Mga piling-piling kaibigan. Piling-piling mga alagad ng sining ng teatro. The best of the best. The cream of the crop. Top of the heap. I have something to say. It's been 37 years since I started acting in the theater. Almost 4 decades. I have seen it all, done it all, watched it all, bared it all. Pero wala akong kadala-dala. Wala akong kasawa-sawa.
Because just like you, there's no other place I'd rather be but on stage. Acting, reacting, being someone else in another space, in another time. Mahirap, madugo, mapanganib. Naman. But the question is, we always come back, don't we? We do. But the real question is, what happened to Philippine theater? What happened to the theater that is derived not from fad or fashion, but from urgency and involvement? Anong nangyari? Ano na? Anyari? Nagbulag-bulagan ba tayo? Nagbigil-bigihan? Nagtanga-tangahan? Hindi ko alam kung kayo ay pagod o takot o yung pinakamasama sa lahat. Manhid. Wala na ba tayong pakiramdam? Wala na ba tayong boses? Wala na ba tayong tapang? Ang teatro ba ay ginawa lamang para sa gimikan, aliwan, pikturan? Ang teatro ay kapangyarihan. Yes, may power tayong lahat. Kat, may power ka. JC, may power ka. Joshua, may power ka. Direk, may power ka. Miss, may power ka. Dahil may talino tayo. Ninanakawan na tayo ng harap-harapan. Niloloko. Inuuto-uto. Pagkatapos ang ipapalabas ninyo, kababawan. This is not the theater I know. This is not the theater I love. This is not my theater. My theater is brave. My theater is fearless. My theater has teeth. My theater fights. Yes. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Down. Kayong lahat ay narito dahil alam ko na pare-pareho tayo. Alam ko na mabubuti kayong tao. At alam ko rin na sasamahan niyo kung gumawa ng version ko ng kahapon, ngayon, at bukas. Ni Aurelio Tolentino? Correct, Joshua! And you will adapt it. Make it current, make it modern, contemporary. Yes. You will have fun with it. At ikaw, MNR, ikaw ang magdidirect. Ako? Yes, you. I believe in you. That should be enough. That's enough! Yes. And you, JC, Yes. you will play Asan Hayop, representing the traitorous Indios. Dilat na Bulag, representing Spain, and Bagong Sigol, representing America. Multiple roles? Yes! Challenge accepted! Yes! Galing ka talaga. And Stella Cañete Mendoza will be featuring in a gender-bending casting as taga-Iloco. While my Beshi and Boy Nanay will be playing dual roles. Yung mga dakilang epal at sip-sip sa mga kolonyalista. Sina Matanglawin at Malay natin. Bakit? Yes, yan, bakit? Oo, miss, I'm getting goosebumps na sa kaas. Yes, miss. Ikaw ang magiging head taong bayan. Leader ka ng koro. Oo. Pero don't worry, Direk Marlon will make sure na palaging angat ang blackie mo. Yes, yes! Huwag kang mag-alala, miss. Hindi po ako nag-aalala, miss. I love it. Spoken like a true theater stalwart that you are. And I, Eugenia Domingo,
Ako ang inyong magiging inang bayan. Buried alive. Then resurrected from the dead. Mourning yet monologuing like there's no tomorrow. Inang bayan. Mother Nation. This is mothering on a national scale. I love it already. Where do I start? Cass, what about me? Oh, God! Yes. You will produce this. Only you can produce this. You know why? Why? Dahil gagawin natin ito sa barko. What? Sa gitna ng West Philippine Sea. Cass, nagawa ko na yan. Yes, Caps, pero concert lang yun. May problema sa concert ka. Wala, basta you are the best person for the job! Oh my God! Nakaka-excite, di ba? Ang ganda. Ang ganda, di ba? Aminin nyo. An anti-colonial play staged in the middle of the West Philippine Sea! Oh my God! That's like hitting two world powers with just one stone! Teka. Siguro mag-audition tayo. Alam mo, kasot ka sa isang kakabong bukas, ha? Oo. Wala namang silang anim niya. Oh my God, yes! Oh my God, talaga you're asking the right questions. Ang brilliant mo talaga, putang ina, kaya mahal ka. Ay, galing mo! Miss, tawagin mo na ang aking mga young stunners. Tawagin mo na ang mga ugenge. Basta maghintay lang kayo. Pasok mga ugenge! Guys, chill. Hindi sila squammy na geng-geng. They are geng-geng. Yes, they are geng-geng, but they're not Batasan Hills. You know, they're not even BGC gangs. They are Alabang geng-geng. May sarili kang gang! Reformed na po sila. Rehabilitated na yung mga yan. Nag-acting workshop na sila sa akin ni Miss Huge. Pero basic acting pa lang doon. Pero next week, nakasked na silang mag-Meissner. Makalat-kalat lang sila dati sa festival mo. Nakahanap ng trouble, doing their thing. And then, in-approach nila si Miss Huge. Gusto mo mga payan. So, natuwa sila si Huge. Tapos, in-invite namin silang mag-milk tea. Tapos, in-interview na rin namin sila. Hanggang na-convince namin sila to channel their urban rage into something worthwhile. Right, and there's nothing more worthwhile than the theater. Don't we all agree? Yes, Public service yan ni Miss Huge. Outreach program. Parang gano'n. Yes. Marunong silang umarte? Oh, Hindi marunong silang umarte. Ano, school of acting ang gusto mo? Gusto mo ba ng dula ang UP School? O peta, aping-api sa buhay. Big-eyed, full of wonder, rap acting. Hello! Singing, dance kayo talaga, hinaharon yung mga geng-geng. Kanila kayo ng vibe. Miss! Yes, miss! Yung playlist natin, pandaran mo nga ng -1. Go, miss! Is it entertained? Put your hands up! Ready, go! Ready, get ready, shine, what's up? Bulusok, no
Ito namin naman ito. Ang angas, ang baras, ang bilik ko sa gramita. Texas pa lang, balahibo mo ay tataas. Stella, Yola, Uta, and Meister. Check and check on, say yes to improv, yeah. People that love you, non-stop, shoot us. So man, meron natin. So cute lang, so cute lang. 3, 2, 1, we begin with comedy. And tragedy. We never friends. Coachella, Society. You are weak. Iiyak na daw ka, gagalitin ka pa, G. We break it. Pinig mo babalik. Standing up, hindi mo babawin. Cause Geng, mababaka. mababasa, mababasa. Sa taas ng sining namin yan. Geng, karakoran. Sana sa Philippine Cheta. Magkakaroon po tayo ng malupit na pagitan. Eh, basta namin sa aming matsalog, sa aming number 1! I know you start checking when You started to see me, you kiss Dominga. Ngayon ko ng edge ng dula-dulaan. Walang tapang, walang galang. It's so shitty now! So let me share with you my grand illusion. Gamit talento ko will save the nation. From the U to the G to the E. Now with it better, cause baby, I am Philippine Jackson! Kami ang magbabago sa industriya. Geng, sa kamala. Together we are Philippine Cheta. Ang blessing settled! I knew maasahan ko kayo sa aking vision, sa aking theater legacy. So, let's make it official! Kanina pa ba sila dyan? Yes, Joshua, our theater friends! Every theater And of course, ang ating mga influencers, please help us. Don't forget to post. Okay, so instead, ilabas ko na po ang mga post nyo. Ang inyong mga camera. Everybody, photo up na tayo. Ready? In 3, 2, 1, this is Philippine Cheta! Ladies and gentlemen, the cast of Ang Babae sa Septic Tank 4 Oh my God! Oh my God! Oh my God! The Rockwell Theater. Prepare lang po yung ating stage before we proceed sa ating media Q&A session. And again, thank you po for coming. Laila Festejo, James Lanante, Carlon Matubato, Ellie Namok, Reggie Ontivilla, Airpass, and Ada Tayaw. And let us welcome naman to the stage our leads, Melvin Lee, Megan Espinosa, JC Santos, Joshua Limso, Marlon Rivera, and of course the one and the only Miss Eugene Domingo. Let us also welcome to the stage the creatives behind this spectacular show, our artistic staff, headed by
our director, Maribel Legarda. Playwright, Chris Martinez. Set and costume designer, Gino Gonzalez. Sound and music, Angel Dayaw. Choreographer, Raflesha Bravo. And our artistic director, Jamie Cataniaco. Okay, so we will now move on to the question and answer portion. Para po sa mga friends natin from the media and the press and our influencer friends, just raise your hand po and we will come to you if you have any question or you wanted to share something po. So introduce yourself na lang po and then 1 to 2 questions lang po muna tayo so we can have everyone's questions in and then we'll go back na lang po after. So the floor is yours na po. Anyone has questions? Ito po. Hi po. Question para sa cast kasi balita ko na meron kayong 50 plus shows if I'm not mistaken. 50 sakong 50s. Tapos wala kayong alternate, walang swing, kailangan lahat kayo yun. So nung nalaman niyo yun, anong tumatakbo sa isip niyo, anong preparation na gagawin niyo? Kasi by October ko, talagang dapat kayo ang gumanap nun, di ba? Unlike sa mga ibang shows, may mga nakikita kami sa palitan. So ano-anong mga ginagawa niyo para... Una ko naisip, ako bawal magkasakit. We have to be an athlete this time. So, kailangan namin ilaban lahat ng 50 shows na yun kasi never kami magkaka-alternate. So, yun na yung magiging preparation even for the rehearsals. Kailangan namin ng stamina, kailangan namin pangalagaan ng isa't isa. Ayun. Sa akin, yun ang preparation if ever. Ito naman si P. Pag-alam mo yung parts ko, ha? Senior na ako, kaya naman maging senior, di ba? Oh my God, vitamins, supplements, and we are studying each other's parts anyway, and a lot of prayers. So, ngayon pa lang we're really, wala nang mas lalakas pa sa lakas galing sa prayer. So, because we like to really be blended, and ako kasi as an actor, medyo selfish ako sa role ko. I really own my character in Bona, in Night Mother, in all the other plays, because I want to grow with it. But God willing, hindi kami magkasakit. And rest assured sa mga bibili ng ticket, ako po ang lalabas. Wala siyang opening. And also, sobrang rare na opportunity for us to be having those number of shows. Kasi ngayon mahirap na yung 24 shows, ang hirap na niya po na end. And with your help po, makatulong pong mabayaran to kami. We're really grateful to have this opportunity kasi bihira lang po yung ganito kahabang run. Sunod ko na rin yung second question. Para sa anyone can answers and even the Ogengbings, no? Lalo na dun sa matagal ng nasa theater scene, no? Kasi for sure maraming bagong mangyari dito. Especially yung 1, 2, 3, unique siya in its own way. Pero first time na may ganito sa theater. Curious ako, ano yung bago, sa tanan ng buhay ninyo na nagka-theater kayo, ano yung bago na na-experience nyo dito? Maliban dun sa nakita namin, ano yung na-experience nyo dito na, dito ko lang to ginawa, dito ko lang to gagawin. Roy. Siguro po maghubad. Secret. Yun. Siguro sa akin, ma-maintain yung energy. Bilang artista kasi kailangan talaga alagaan namin yung katawan namin. Kahit umiidad ka na, pero yung nabibigay na role sa'yo ay medyo mas bata. Alam mo yung energy. Pero youngster na pa rin yung energy. Sige po. Siguro bago comedy, kasi serious actor po. Lagi namang may bago, yun nga yung masaya sa live theater eh. Kahit nga same show yung ginagawa nyo,
Pero bawat show, bawat labas nyo, may iba. So, yun yung masarap doon na ready kayo sa ibabato ng isa't isa. So, ito papunta pa lang kami sa rehearsals. Doon pa lang din namin madidiscover kung, ano ba, may bagong offer, ganyan. Kasi yung rehearsal pa lang namin for this event, marami na mga surprises at nagiging fan kami lalo ng isa't isa. Ay, bet ko yung ginawa niya, mga ganon. Yun po. Ayun lang, salamat. Hi sa mga cast, especially kay Miss Eugene, hello. forever and proud. Megan, bidet pa natin pala. Goldie. Yes, thank you po. Sa iba pong gusto magtanong, raise your hand lang po. Ay, yes po. Dito na lang po tayo. Hi, good afternoon. This is Leia from ABS-CBN. Hi, Oge. Hi, Miss Leia. Hello. Thank you. How are you? I'm good, thank you. Did you have second thoughts about doing septic tank again? No. When the role was offered to you? No, they did not offer it to me. It took them a while to offer it to me. It took them a while. I don't know why. Sila na lang. Sige, direct Melvin. Hindi naman, when we thought of, when it won, yung idea ng septic tank ay nanggaling sa marketing and PR namin, no? Just yun. Tapos, di syempre automatic yun. So pag nung sinabi, sige, sasama natin ang septic tank sa season, ang automatic doon, so syempre kailangan kausapin si Marlon at si Chris bilang mga IP owners. Ang susunod nun, kailangan sulatan na si Oge. At saka ahead dito, as in last, ano ba ngayon, May ngayon, di ba? Last year pa to ang pagsusulat, ang communication, no? So, para din mabigyan sila, kasi isusulat pa, di ba? Kasi original din, no? Kahit pa mayroong sinundan ng mga series, original ito dahil sa theater nga. Tapos, kailangan din nilang mag-prepare, no? So, lalo na si Oge, sa schedule niya. So yun. So, automatic. Parang hindi naman talaga, katulad nung sinabi ni Chris dun sa video, imposible na magagawin mo yung septic. Tapos, hindi si Oge yung gaganap, di ba? Yung ganon. So you work around your schedule? Yeah, in a way, yes, but because we message her. May problema? Hindi naman. Parang when we wrote to her na, Caps may planong gawin ng septic tank at sa ganitong panahon. Ayun, ganyan yung information. Tapos parang, so parang wala naman ding problema kasi nga mayroong lead time for her to accommodate it in her schedule. How did the other cast members come about? I mean, come into the picture? Una, matagal ko nung alam yung Septic 4 nung kinusap ko ng PETA, di ba? So kami So ni last year pa? Oo, ang tagal na. Ang hirap na magtago kasi may pinirmahan kaming bawal sabihin, di ba? Tapos siya talaga yung pinaka-inikutan namin. So, parang, Caps, kausapin natin si Uge, kung nakausap mo na ba? So, kanya-kanya kaming message ako na naliwalay para kausapin niya. Kasi hindi siya tatayo kung wala si Eugene Domingo. I mean, the franchise was built around her, right? So, we really had to do it this way. And then, yung mga cast naman, kasi teatro nga naman ito, di ba? Sabi ko, ayoko mag-direct. Mas Maribel, alam niyo Maribel mag-direct ng teatro, kaya ko ng pelikula, di ba? At gusto ko maging artista this time. Gusto ko, I've always wanted to get into the world of septic tank. I think ito yung pinaka-meta. Yung parang, didilig ka pero naging, pumasok ako dito. Kaya naging parang as ourselves. Rodi Vera, Joshua, Melvin. Yeah. So naging, we all have to play ourselves. How did This is how it works. cast members come about? JC. Jamie. So after locking in the IP of Septic Tank and securing Miss Eugene, nag-meeting yung artistic staff din kung parang, sige, how will we best present, let's say, Philippine theater? So dapat may mga representation. So nag-profile muna kami, ano bang dapat sa paggawa ng play? Ano yung mga nandoon? So dapat meron kang veteranang actress, meron kang producer, meron kang director, meron kang male lead and all. Then after that, dun kami nag-list ng mga sinong pwedeng kausapin and i-invite. Then after that, yun yung sinabi ni Sir Chris Martinez kanina, he had to interview them para talagang tailor-fit yung roles sa kanila. And bukod doon, make sure na they represent yung roles na
meron yung Philippine Theater. So, dun po yung sila. So, hindi sila JC, sina Joshua Limso, and all. So, we had to look for a playwright and all. And yun nga, yung mga iba't iba pang mga kaibigan din ni Miss Eugene para maglaro yung dynamics na yun. So, that's the process. Thank you. So happy ka naman, Eugene. Okay? Happy ka? Super. Actually, hinihintay ko talaga na arte ko si Melvin Lee. Si Antoy, alam mo yun, ang tagal. So JC pa, hindi first time? Si JC, first time din. First time din. Oo, Yes. so it's so exciting. Sobrang excited kami because it's not only going to be very creative, it's gonna be fun and wild, you know. Alright, thank you. Thanks. Miss Leia. I think we have a question here. Dalawa yan sila. Hi, I'm Dulcinea, and I'm really excited to see this. I wanted to ask first, I have 2 questions. Saw the choreography, I love it. I wanted to ask for everyone, if you could answer, what are the restraints or like the difficulties you're experiencing like during the rehearsals na you overcome? Especially na some people are older than they are, younger, and it's a really mixed age group. And I saw na almost inalaro man yung si Miss Eugene kanina. So, I wanted to ask the difficulties and the influences on the choreography. Sige po, sagutin ko muna po yung una. Wow, may fans club. Hello everybody! Una po nagpapasalamat po ako sa PETA dahil hindi po ako ngayon isang aktor, kundi isa na po ako choreographer. But anyway, ako po si Romlesha Bravo. Yung una po, inas ko muna po syempre yung consent ng mga actors, kung ano po ba yung limitation sa kanila. Kailangan ko po yun malaman, baka mamaya may gusto po akong pagawa na super di po nila kaya, ayaw naman po nila gawin. So, consent first, and then of course, research. Nung sinabi na Ugeng-Geng, ako po ay malapit na nakatira sa streets. So, alam ko po kung paano sila nakikitang sumayaw. So, ito po Ugeng-Geng pa lang naman po yung natatouch namin. Ang gusto ko po sana, dapat parang competition style to. Parang, alam niyo yung baranggayang competition, gano'n. Yun, tsaka meron din pong mga cultural appropriation. Kasi kailangan din natin silang i-respect. Dahil yung katulad po ng Budots ay kultura na po ng Pilipino yun. Ano pa, wala naman pong difficulty kasi nagsa-start pa lang po kami. But ako po, personally, I'm very excited and also nervous dahil madami po kaming surprise. Hindi ko po alam kung hanggang saan yung pwede kong sabihin. Pero yung range ng dance from street to maybe Broadway, baka yun yung aabangan natin. So, well, yun po. Sorry, I have one last question. So, last question would be actually, sorry, I got scared. Okay. I've seen familiar faces over the years. Which one, what are the things you're excited to work with, familiar faces or not, with each other? Like, of course, Miss Eugene and everyone else, like, what are you excited to work with each other? Like, what to know, especially with the rehearsal starting now. And how does it feel na you're working on this play and na you know some of the people you've worked with in the past is being referenced to in this play? Thank you. Go, Marlon. Marami pa kami na-mention. Marami pa kami na-mention na parang kailangan kasi, sabi nga naman ni Chris, this is supposed to be fun, but it's supposed to be a love letter to Philippine theater. I know there's a lot of vitriol about, what are you doing, bakit kayo tamad, bakit kayo naging manhid. But it's really a love letter to everyone you. So if Joel Saracho is mentioned as isang taong tumatanda, di ba? Kasi totoo din naman, di ba? Totoo din naman si Joel Saracho lang. So kailangan yung, I think this is a unique time. It's a very unique time. I don't think it can happen again. Septic 4 happening now. Because we still know about each other. We know of each other, di ba? Rodi Vera, wala din si Rodi Vera, di ba? Kasi sinisiraan namin siya, di ba? Kasi wala siya, di ba? Hindi siya, no? So yung ganong klaseng tema, we want to refer to a lot of people. Of course, we're also channeling some kind of
our favorite director sa, di ba? I'm sure may mga umaantunuan siya, may mga tumabeza, di ba? I think it's, in Septic Tank in Spirit, it's always been referential. Has always referred to what was happening at that moment. So, ako yung, for me, the most exciting obviously is that, I know all these people. I've known Uget since 15 years ago, longer than that. I've worked with Melon kasi with Teta. I know everyone. Ang bago lang dito si Joshua, pero syempre, kalangka person yan, di ba? Kasi hindi na available si Rodi Vera, so si Joshua Linso na lang, di ba? Which is a blessing, by the way. So yun, for me, I went to theater like 1982, and I have been off theater for the longest since the 90s. This is my first time to come back to theater, so I'm just excited to be here, and I'm happy that the choreography, kaya kailangan ka ng 50 shows, kasi kailangan kong 50 shows bago ma-memorize yung credits ni Madam Rap, di ba? So I'm just really excited to come back, and I'm really excited na tulig sa na dimension, in-name drop ang aming lahat ng kaibigan sa teatro, at mami-mention silang lahat. Ako din kilala ko lahat, but this is the first time I'm working with everyone as co-actors. Tapos, ang excited po ako ay matuto sa kanila dahil nire-respeto ko talaga lahat ng mga nandito on stage. Lahat ng mga rehearsal moments namin, meron kami natututunan from each other. And I know everyone would agree with me. First day pa lang ng rehearsal namin, Dropbox na si Miss Uget. So, siya may pinakamahabang line, pero siya yung natatanging Dropbox sa aming lahat. So, things like that, parang na-inspire kami ng mga katrabaho namin. Gangs, go! Hello po, Naila Festejo po. Part of the ensemble. Syempre po, I'm fairly new in this theater industry. So, I'm very grateful na itong mga taong to pinapanood ko lang noon sa TV, hindi naman po ako, nung bata pa. Nung bata pa po ako, at nakaka-inspire po na makita yung acting process nila kasi doon din po talaga ako natututo. Ayun po. Maraming salamat. Then siguro din from, maganda rin kasi itong avenue na production na ito. Alam niyo naman sa PETA, magsi-60 na kami. At iba-iba na kami ng generation. Sila, mga bago, mga aplikante namin. So magandang nag-meet, ito yung magandang avenue na kung saan nag-meet yung mga young and the seasoned. Di ba? Seasoned, okay? So yun, parang kasi merong exchange na magaganap. At I guess, sa mga production sa katulad nito, yun dun mo ma-address yung generational gap na tinatawag. Dahil meron kayong isang production na tinatrabaho na kung saan pantay-pantay kami na kami ay mga aktor, walang kinalaman ng aming tenure at stay sa kumpanya or sa theater, but because we are doing something new, so pare-pareho namin itatraverse yung process ng paggawa ng Septic Tank 4 ng Together. At hindi namin tinitingnan kung, bagets ka lang or something, ay kami ay oo, hindi gano'n. So yun yung magandang maidudulot ng mga produksyon na katulad nito. Yan po. Yes. Next question po tayo. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. I'm Hannah from Inquirer. Hello po, here po. Hello po. Napansin ko po kasi sa lines, it's more of yung mga off the record na pinag-uusapan natin or mga unspoken thoughts natin when we watch theater, lalo na yung comparison of PETA and Rep and the other theater production companies. So, siguro po, kamusta yung feeling lang of being free to do those in a fun way? And to actually discuss those in a more public platform. Sumasagot ko siya dito. Septic ko kasi uso ng acting, di ba? There are 3 types of acting in my book, di ba? So naging parang anchor scene yun, ng key scenes yun. So that's why we wanted to also reference that in Septic 1.
Alam mo, ito mga usapin na yung teta na nagtatablo every 4 o'clock. Totoo na din naman kasi, di ba? Totoo din naman kasi. At saka yung gano'n yung pagano ng rep, yung ka-look up. Totoo din naman kasi. So, ibig sabihin, at ang placement, ang ibang placement, no? Di ba ang placement ng UP? So, alam mo ko yung sabi ko, kami kasi ni Chris, of course, we were involved in theater for the longest time. I've been with the PETA board like for 15 years, di ba? So, I'm with the trustees for the longest time. So, parang, I've always been also rooted in theater. So yung mga ito lahat ng ito pinapanood namin, alam na namin, di ba? It's not kumbaga sinasabi din naman pag nagkakalasingan, di ba? Sabihin na sa stage para pagkakitaan, di ba? Tama. Gawin ang content, o alam mo yan, ha? Gawin content, di ba? At least, nasa proper channel. We're safe. Actually, si Chris Martinez as a writer is really interesting. I've known Chris since he was in college. I recruited him to become my copywriter for basic advertising. So I've known him for the longest time. Ganun si Chris. Pag nag-uusap kami, nag-iinuman kami, pag may sinabi ka, maaalala niya yun. Chris is a collector of, ano yun, konting mga quotes, di ba? Sabi niya, ano masarap ng tae, lasang ube lasang tae. Lahat ng bagay na yan, pag may sinabi ka in his earshot, maalala niya yan. Years later, nasa script ka na niya. So, Chris is like that. He collects all these lines. And kaya nga, ingin ba, andyan si Chris Martinez, baka ma-quote tayo dyan, di ba? So, itong lahat ito, i-collection ito na lahat ng narinig namin. But I think, I really want to go back to the idea that this is really a love letter to the theater, to the community. So sana, we take it in good faith. Joel Sadacho, he knows. He knows what he's saying behind his back and in front of him, di ba? So yun na yun. Second question ko lang po. Hello po. Siguro kasi syempre, while there's 50 shows, there are also people na who wouldn't be aware sa references or kunwari, this might be their first play. So, siguro paano niyo po, in a way, tutulungan yung mga manonood na first-timers to sort of understand what you guys are talking about. May definition of terms. Wala sa radyo. But we're very mindful of that, na hopefully, syempre may mga referencing ka ng mga taga-theater. Pero hopefully, kumbaga, meron ka ding mga representation or may context clues naman na gagawin sa play. Kumbaga parang, pag nakuha mo si Joel Saracho, bonus points. Pero, syempre, hindi din hopefully, hindi rin mga other yung pyesa na pang theater community lang siya. Hopefully, pa rin siya, representation pa rin, and meta pa rin yung theater process dun sa gusto namin mensahe dun sa mga manonood. So, kumbaga parang may konting nuancing, context clues. The surface of the text, the surface on the text is supposed to really have the fun in them, di ba? Yung parang walang tumanda, okay lang tumatanda. So it's actually outward siya, you don't need the reference, di ba? To those who know the references, then you will get what we're talking about. So, kumbaga, basic na ginawa namin is kailangan yung script, yung text mismo is, you get the rhythm, di ba? We're talking about theater, about Facebook, pagyabang. So the surface text already contains the humor and the message. Yung mga references lang na yun, na naghubad si Andoy Ranay sa Duda, Doubt na film, at saka yung kanilang pelikula aming mga madula sa UP, nangyayari yun. So I think those things will be the extra layer of information and delight. Suggestion po sa marketing, baka po sa program, pwede tayo may glossary of terms. May picture po ni Joel Saracho. Before and after. QR code para online Sige pa, wag na. Viral siya ngayon, mention siya ngayon. Siya ang Thank you for your question. Meron? Yes po. Hi po, I'm Awi from GMA News. Ask ko lang po, can you give us a tease po or describe po kung paano po kami uugain ni Uge and the rest of the cast po for this fourth franchise? Thank you po. Ako ang sasagot? Oh my God, paano ka ba uugain? Halika dito, ugain ka. Okay, as a general
theater practitioner, like I do theater like every 6 years, or last year I did Into the Woods. So every year is, every chance I get to play in the theater is totally different. Like for this particular show, when we talk about Philippine theater, we're not joking. We are serious. So we're going to show you how to be a theater person. So everybody is required to be a triple threat. We're gonna sing, we're gonna dance, we're gonna act, we're fighting, we're making you laugh, we're making you cry. And most of all, you get out of the theater a little smarter, and a little prouder, and a little more nationalistic. Hi, I have a question for the actor about because you guys are playing versions of yourself. How was the process of playing yourselves? Where do you put in the fiction? How much of it is yourselves? The approach to this kind of material. Like, at what point are you playing, satirizing yourself? At what point is it real? And how difficult is that to get through the rehearsal process? Well, yun nga, in-interview kami ni Chris Martinez. But also, when I finally read the script, parang hindi din ako yun. So, it was also a version of myself. So, parang may pagka-hyper-realistic din. Kung kunyari, I would say Madam President Melvin Lee, I won't really necessarily joke to Melvin like that. Pero, kailangan sakyan yung ganong persona in a way. But, obviously, there's parts of me that is part of that, take doon sa Joshua, doon sa play. I guess we're playing some archetypes in the theater. So, hindi naman talaga kami, di ba? So, merong character sa theater na head of a company, nagpo-produce din, may ganon. Merong guest artist, merong writer, ganon. So, we represent certain archetype. So, yung ganon. So, pero, kung mapapansin mo, hindi naman kami ganyan mag-uusap din sa totoong buhay, di ba? Yung gano'n. Oo, gano'n ka lang sa poses na parang, Diyos ko, parang, di ba? So yun, yung... Saka hindi naman ako ganito magtanong. Hindi naman kayo magkikita na well-coordinated ang aming mga outfit, di ba? Sabi ni Gino, gray and the black daw ang tone, di ba? Yung gano'n. So yung pag, yes, yung merong reference, totoo na, may totoong tao na JC, Joshua, Melvin, Marlon, so on and so forth, pero we represent an archetype. Yeah. I think that's what's interesting about directing this is because yun na nga, I've never done, people playing themselves. So that's interesting, di ba? Where is you and where does that end? Because I think at the end of the day, yun na nga, archetype, they're characters and we'd like to represent certain types of It shouldn't land. I mean, the whole play actually, it's not about just us. What's this dirty company, we want to be able to raise the ideas of theater and to a larger and more, a larger context, diba? About society, about people, ganyan. When you do a rehearsal, we're part of a production, if you look at what's happening, it's really a microcosm of Philippine society. And when all those representations of the different types of people who come together to do a production, it's almost like looking at a microcosm of Philippine society. It is. So I think that's what we want to do. It's not just about us saying, oh, look at us, we're about the theater. It's really hopefully raising it to larger ideas. Yung parang ganon. So, and I think there will be different readings to display. It will be different readings, you may like it or you may not. Pero magkakaroon ng mga iba't ibang readings of play. Kasi napaka-interesting. Itong panahon ng golden age of theater is really quite interesting, di ba? Galing sa pandemya, tapos all of a sudden nag-boom, everybody's, coming, the ticket prices are so high, but people are buying. I mean, we've been doing this for a long time. We still ask ourselves, nangyari yun? Bakit hindi ba? I mean, we're happy, but at the same time, it also has its own sets of challenges and problems. So maybe it's also a cautionary tale about where, just because we're in our golden age doesn't mean everything's okay. Diba? We also really have to keep on reflecting and seeing ourselves in larger context, in even a smaller context like a production, so that we keep on growing, we don't stagnate, and hopefully we get better. Kasi we have been so blessed. I always say
during the pandemic, yung tawag sa amin, non-essential, di ba? So, non-essential, the arts were like, and then all of a sudden, we became, you know, that focus, that important. So para for me, it's a gift, and I want to be able to keep on, so that it continues. It's so rich. Isa pa yung, ang maganda rin dito, yung intergenerational quality nito, di ba? We have really young members, we have guests, senior guest artists, and our own artists. So yung intergenerational learning dun, that's also really important. And we shouldn't be afraid to poke fun at ourselves. I mean, I think the self-reflexive, we have to be able to look at ourselves and also be able to laugh and criticize ourselves in public. I mean, some of the lines, yung, Rock of Ages na naman, musical na naman. Alam mo naman sinasabi yung lahat yun, di ba? Huwag tayo hypocrite, okay? Alam naman namin kung ano yung mga pinikritik nyo behind and in front of our faces. But that's cool, because what we have now is a lively scene, and that's the most important thing. Yeah. Tapos, even the choice of the kahapon yun at bukas, Tito Tolentino, that's a very important choice done for this production. Because kung babasahin niyo siya, kung isa siyang katipunero, na nag-stage siya ng mga play, na hinuhuli sila ng police, kasi ito sa seditious yung ginawa nila, di ba? Yung ganung klaseng, it should remind us that theater has always been in the forefront of protests. Has always been that. The creative, the pen, the word, yung pagtula, magkarugtong lang yung dalawa, di ba? Sabi ng Ma'am Jess, di ba? Yung talinghaga, yung taling na hiwaga na nagko-connect sa katotohanan at saka sa ginagawa sa entablado. Kasi sila Tolentino noon, biglang bawal kasi mag-present ng Philippine flag ng panahon na yun, yung American time na yun, di ba? Gagawin nila, naka-costume, magdidikit-dikit, ay naging flag. Tapos pala dyan yung police, mag-iwahiwalay na ganyan, di ba? Kasi it was really seditious, di ba? So, we were hoping that it also go deeper into the work of kahapon at bukas. Hindi ko siya kaya actually in real life, di ba? Pero it's a critical input in this Septic Tank 4. Kasi that is a seditious play, and this is we're trying to challenge. I've been kakilala kami ni Maribel at ni Melvin with the theater board, and we've always wanted before, Maribel, ano ba yung gagawin natin? Rock of Ages na naman, di ba? Kumikita, di ba? Kaya sinabi ko, remember sustainability, totoo po yun. It sustains us, di ba? It sustains us. All we call is tentpole productions. And in the past 3 years, there's so many plays, so many beautiful plays, di ba? Sabay-sabay, sunod-sunod, Kasunseri, Rodriguez, Circuit, lahat-lahat. But also we're afraid, di ba? Because this is a boom, it could bust, right? I mean, how far can you supply, how much can you throw into the market? Eventually, that market will, of course, collapse, diba? Of course, PETA has been here for the last 59 years. So, 60 years na po, diba? So, it's really how to sustain the work. And PETA, I'm really proud to be part of PETA, that we still continue to do original work. Because I think it's in the original work that really we're able to push the idea. And hopefully, itong septic tank na ito, at ang kamalait, ay makapag-gising sa ating lahat. I mean, come on, it's, kailangan talaga tayo, sabi ni Maribel, di ba, humor direct, di ba? It has to be humor, because it's the only way for us to confront. Ang Pilipino mahilig sila nun, di ba? Kailangan magpatawa, para may bukas ang mata. Yun talaga yun, di ba? Kasi kung malungkot ito, wala magagana. Di ba? Ayun. And I'm so glad to see Marlon back on stage. The last time, pangalan Teneo pa naman. Okay, since this is part 4, I am assuming there's a lot of fan service for people who saw 1, 2, and 3. Are there going to be like Easter eggs? Are you counting on the fans of or people who watch my generation and maybe those who've seen 1, 2, and 3 for this? Or will this be completely relatable for people who did not see part 1, 2, and 3? Pwede kahit ano, kasi yung fan service napaka-konti lang naman talaga. I mean, they're really, talagang sobrang small lang yun. Yung like, acting in my book, di ba? Kasama yan. But it's not really that. And of course, yun naman the surprise, right? At the end of, the question is, how will she get shit on herself, di ba? So, yun naman ang dalawang talagang stable reference points. But, I mean, anyone who's, I mean, even if you haven't seen this in 2011, the first one, if you're a young theater person, you can still relate to the ideas of puro na musical na naman, di ba? Hubaran, yes. Sukato pa ng direct nun. Dito po ginawa yun. So you can relate. I think all the generations can relate.
the fan service really is just Miss Eugene Domingo, and there are about 2 points in the whole franchise. Remember, Miss Eugene Domingo has played herself so many times. I think any actor in the Philippines, diba? So, okay lang, Miss Eugene Domingo ka na, di ba? As herself. So, may mga only konting errors. I guess, yun ang lagi namin pinag-usapan ni Chris. The understanding should be universal on the text level. On the subtext and referential level, yes, you might get some of them if you're a fan or if you've seen the whole thing. But what you should take care of is the key message, di ba? Yung logic, di ba? And then the little magic will be sprinkled. But it has to work for the people who are now. Kasi hindi naman to para sa matatanda lamang, di ba? Yung mga kabataan. Sila po apat ito. It's not about the old material. It's not the old material. I mean, it's really just the franchise. That's why I love Septic because it's a franchise. The idea is almost like a meme. Meme na siya, di ba? Meme na yung Septic ka. Yun. So, well, hindi naman siya punong-puno ng fan service. So are you saying we're gonna expect shit on Eugene again? Yes, ipapromo namin to Mark. Huhulanin niyo kung saan at paano, di ba? Kasi lagi naman may ganun, di ba? I think we know what's gonna happen, right? So The 50 question times. is always, but how will it happen? 50 times. 50 times siyang Yes! 50 times. Yes! Congratulations, sige na. Parang excited kayo mga. Kasi nakakaganti na kami finally. Natin, Magandang hapon po, ako si Madeline. Hi, Tita! Ano, serious note, kasi siyempre subaybay ng nangyayari sa teatro. So, saan nyo dadalhin kung seryoso yung discussion saan ba patutungo ang dula ang Pilipino? Kasi ako talaga, concerned po ako doon. So, magiging platform ba to para maging mapag-usapan talaga? Doon nabanggit na ni Marlon, ni Maribel yung mga concerns, ano? And syempre, curious din ako kung anong magiging reaction ng theater community, no, sa gagawin ninyo. Pero yun nga, talagang concern ko na hanggang saan nyo dadalhin yung pag-uusapan na saan pupunta ang dula ang Pilipino ngayon sa present state na nandito tayo at ang daming nangyayari. Siguro, yeah. Salamat po. Sige, gusto mo ba ko na baka more than answering that, hopefully the play will ask na saan natin dadalhin yung teatrong meron tayo bilang mga Pilipino, as paano pa siya mag-expand. So, we will not promise that we will answer that question, but definitely we will ask different questions about it. And hopefully, as a community, with audience and mga performers, matanong natin yun. At yun yung mga mag-inform dun sa mga actions natin, whether we're actors, we're creators, we're reviewers, or we are audience. So, hopefully, mag-start siya ng ganun. Ay, at least yun lang yung hopefully ma-explore namin dun sa dula. Yun po muna sa akin. Kuya Melvin. Siguro dagdag lang. We will not prescribe. No? Dahil I think each theater company should answer that question. And the theater community should define the direction of Philippine theater. It is not monopolized. It should not be monopolized by one theater company. One theater company can pioneer the discussion or the conversation. But we need to define, each company, meron silang kanya-kanyang VMG, di ba? So, pero kung titignan mo yung pangkalahatang estado at direksyon ng dulaan sa Pilipinas, kailangan nating mag-usap-usap at panindigan at mag-i-articulate kung ano ba nga ba, kung saan nga ba natin ito dadalhin. And I think isa rin magandang, kaya din magandang PETA yung magproproduce nito at magsisimula ng conversation. Bilang, yun na nga, magsi-60 years old na siya, yung gano'n, no? So kailan nandun na siya sa phase na, ano pa ba ang pwedeng gawin? Ano ba ang maganda pang i-pursue at talagang i-benchmark na maging role ng theater, no, in society, in nation building, no, yung gano'n. Kasi maraming iba-iba naman tayo. Kung kakausapin niyo yung mga iba't ibang theater companies, iba-iba sila ng dahilan kung bakit sila nag-exist, bakit sila nabuo, di ba? Yung gano'n. So, yun.
Yun, and I think, dahil magsisiksi na rin kami, magandang, pag-usapan natin. Kami na siguro ang mamuno. Magsimula ng pag-uusap. No? Yung ganon. Yun. I hope we answered your question, Tita Mads. Yeah. So Mads, I think what's critical now is, of course, audience development has to be a priority. I mean, we're not prescribing, but for me, as someone who also works in the Film Development Council, it has to be development for the audience. Kailangan may manood tayo ng bagong lente na hindi kailangan lahat ay nanggaling sa labas. You get what I'm saying? Hindi kailangan ng franchise para sumikat. Napatunayan naman, di ba, Bar Boys, napatunayan na ng lahat na pwede tayong gumawa ng sa atin. At it's not about global, it's not about that discussion. That conversation is dead. About that global reference, kailangan ang Broadway. Wala nang ganun, di ba? Kailangan gumawa tayo ng sarili nating audience at sariling identity. And I think every theater has one. And I think we should just start the conversation, di ba, Melbs? Since kayo mas pinakatanda. So we'll go now to our last set of questions po. Tita Girly, and then meron dito sa gitna. Sige po, Yes, girl. last 2 na lang po, no? Hello po, Miss Mars from Stage. Congratulations po, Peta, in advance. As always, I'm a fan. Maybe for Jamie, no? Or Direk Maribel, paano po na nabuo yung, you decided to just stick to one lineup of cast? And it's, di ba bihira po yung mangyari in a musical, in a semi-musical play. And maganda po ang takbo ng selling so far, and I'm sure this is gonna be, magkakaroon po tayo ng extension or rerun, and would the cast be willing to, pag nagkaroon ng demand for a rerun, sometime soon or maybe next year, would you still be willing to stick as a one cast or magkakaroon na po tayo ng mga alternatives? Salamat po. Kasi dahil nga Taylor fit or based na sa interview kay Chris Martinez, based sa interviews with them, at saka dun sa archetype represent yung pyesa. So, halimbawa, nung si Mean na yung cast doon, alam niya na artist teacher si Mean, alam niyang nag-i-intimacy coordinator si Mean. So, naka-tailor fit, let's say yun, doon sa track niya bilang character dun sa play. So, ibig sabihin, kaya ang hirap kung halimbawa may alternate si Mean. Kasi mag-iiba uli yung track, di ba? So, kaya din, kumbaga irreplaceable, di ba? Si Miss Mean Espinosa. So, ganun siya. So, for practicality and given the time and also to honor din the work, talagang isang set yung napiling characters dun sa lead parts. For the rerun and other parts, it depends on the demand or the schedule or the need for it to be rerun. So, pero definitely, hopefully dun sa 50 shows, feeling ko maraming shows yun. Sana po mapanood natin yung doon lang aming i-offer sa theater community. Tita Marilyn? I mean, basically, they're playing themselves, so you can't get them alternates, di ba? Unless you're double canners running around. Double scripted. Yeah. So, yun yung basic. That's why, and it's really gonna just be 50 shows, guys. Hindi yung parang nag-i-focus kami dito, no? Because UGA is also quite busy and everybody else is, no? So, yun talagang na-set na time. So, kung magkakaroon that's not within the year at all. We're really just set with 50. Yes, 50. And also because ang babae ng septic tank doesn't stay in just one place, Eventually, after theater, babae sa septic tank will explore another world. So, please take advantage of ang babae sa septic tank on stage. Take advantage. Hindi showbiz, hanggang 50 lang. Okay, clarification na 50 shows lang, so we will promote that. But in advance, I'd like to congratulate already Peta and the cast. Kasi I was very surprised at the teaser that you showed. I really didn't know what to expect. Tapos you have Gino Gonzalez pa, who hardly comes out to make theater these days. So I can imagine the sets and the costumes will be spectacular. But more than that also, I'm very interested to see how Marlon and Chris
have adapted this film into theater. And I can imagine already all your pasabogs. And as a theater person myself, I don't mind your making fun of us as a community because we need to laugh more at ourselves because things are good, yes. I've got to see so many shows in different venues from Cinepop to Power Mac to Arete to, you know, the black box of Ateneo. And I've never seen theater so vibrant in the Philippines, you know. And it all started with PETA, really. So the fact that you are doing this now, making fun of ourselves, is a fitting celebration of your coming 60th year. And to get Eugene involved is, I think it's going to be a big boost to the theater industry. And I wish more people like Uge join us in theater because I know there was a write-up recently on Facebook where somebody said, why do you keep getting personalities? You know, but they help the industry, you know, by participating, and we all know it's difficult to do theater. We don't pay as much, and yet they sacrifice their time to promote an industry that needs it. So I congratulate you in advance, cast, staff, and PETA. It looks like it's going to be a wonderful run, and it should be sold out all the way. Closing message. Yeah, before we wrap up, sorry, one question. Later naman po after this, pwede po tayo magkaroon ng mga pocket interview outside the theater. So pwede po natin silang lapitan mamaya. So sige po, last question tayo. Magandang hapon po. I think nakaka-pressure to. I have two questions. So nang una po, since wala si Sir Chris Martinez, I think si Chang, because it's 50 shows. It's 50 shows, and then the show is PETA tradition. Ang daming pwedeng mangyari sa 50 shows. So ang gusto ko pong itanong ay meron bang space doon sa script wherein it's going to be updated in a way, or how, parang paano natin i-reflect yun, because again the show is a reflection of Philippine theater and where is it heading. So yun po yung unang tanong. Sige po, sagutin nyo naman po muna. You've been also a collaborator for PETA Productions, and since contemporary or new work lagi yung place na ginagawa natin, lagi siyang na-update. Lalo na tong Septic Tank, though may nagawa ng draft kung saan yung tungtungan namin. Buhay yung teatro, ngayon pa lang patuloy pa siya nabubuhay. So hopefully magkaroon din dahil sa collaboration din ng mga actors na paparating na yung rehearsals, mapapalamdan pa yun, mas magiging mas seasoning pa, lalagyan pa ng seasoning. And also, dahil din 50 shows yun, at may mga nangyayari din sa live theater, we hope that it also becomes a platform where we could also ipasok din namin yung mga ganong klaseng issues or ma-double namin. Pero syempre, kailangan din namin maging responsible bilang isang theater company na handling that kind of play para din namin mapapasok or ma-accommodate yung iba't ibang issue sa teatro at sa lipunan natin na may pag-aalaga at mayroong ding accountability. So kailangan din namin maging mindful and careful din. Pero definitely, hopefully, maging updated siya para mas relatable siya sa community. Tita Maribel? You know, the comedy, right? It's also something that you have to, if it doesn't work, you have to change it, diba? So we'll see. And ang PETA naman ay sanay na mag-devise, mag-improvise and stuff like that. And so are the rest of the actors. Pero may hindi naman yung buong script. Pero kung meron kailangan ay update, kung meron kailangan mas workable, and in the process, what's this, pakita natin na, oh, this works. I'm sure we're open to that, diba? But of course, at the same time, we have to have the discipline to repeat. Hindi naman pwede araw-araw dinidevise namin yung work. May second question pa Yung second question po, I think kanina ang big na ng discussion about yung theater
and ang tawag dito saan natin dadalhin and all. I think ang question ko po ay, with all of these things, with all of these big discussions and with all the things that is happening like right now, and again with Babae sa Septic Tank as ano tawag dito, a platform or as a conversation starter. Ang tanong ko po ay, bakit ang Babae sa Septic Tank yung naisip for this? I think as theater makers, lagi natin tinatanong, why do we do these shows? What's the reason why are we doing a certain show? And I think in terms of value, alam natin yung value ng ang Babae sa Septic Tank, pero I'd like to know the why Babae sa Septic Tank, and yun, kung paano niya mas maipupush at madadala kung saan man natin gustong dalhin yung discussion na i-start nitong production na ito. Anyone can answer. Miss Ate Uge, you can answer. Kasi kung kay Midora, hindi ba? Tsaka ang hirap, dalawa ako. Una, hindi naman, sana oil prices, di ba, tsaka gera, pero hindi wala pa naman nung napag-isipan ito. But I think Septic has always been that kind of a material as a franchise, di ba? Independent cinema, poverty porn, the proliferation of rom-coms. So, and then of course, historical revisionism for the series, yung naging series na yun. So it's always been, ang posture lagi ng Septic Tank is yung mapapansin, alam mo gano'n, yung mapanglait minsan, di ba? So I think it's a good vehicle, it's an appropriate material to interrogate whatever we need to interrogate right now. Diba? So, kung anong uso, doon naman kami tumitira talaga ni Chris, di ba? So, it's about Philippine theater, and it's really, I have never seen Philippine theater this alive. And yung matatanda dito, di ba? Ang tagal na, di ba? Ang tagal na. So, ito, I think Septic is a good vehicle for this. Also because I think we're also insiders. I mean, Uge is of course, DUP, di ba? So, lahat kami insiders. So, parang hindi siya ganun na namumuna ng tagalabas. Kasi lahat naman tayo insider dito, di ba? I mean, lahat naman tayo nasa Ribang Teatro. So, I think it's a good, those two things, I think, the DNA of Septic Tank and the others that we're all in this together, sabi nga ng High School Musical, di ba? So, I think it's just appropriate. It's really just appropriate to do this right now. Just to add then from PETA, well, aside from it was pitched by the Marketing and Publicity Department of PETA, because it was initially thought of, kasi ano pa ba yung mga na-feature yung PETA ensemble dun sa mga plays, and Babae sa Septic Tank 1, they featured PETA as an ensemble. And then when we got it, parang instead of just adapting or parang remaking, even the title itself, parang, ang magandang opportunity to kasi lahat ng Septic Tank franchise ay may ini-interrogate na mga industriya, mga forms and art forms. So naging parang opportunity rin siya na, okay, mag-60 years na yung PETA, golden age ng Philippine theater, gamitin din natin na para baka it's time na ilagay natin sa Septic Tank tayo bilang isang art community or theater community. And that means, i-antiseptic siya, lilinisin, paghihiwalayin kung ano ang madumi sa ganito. So may self-reflexivity tsaka pag-critique. And it was also because PETA is doing a narrative change program, meaning we're using theater to interrogate the narratives that's controlling us as a society. So I think it's a very apt opportunity na sa title pa lang ng Septic Tank, kung saan nilalagay natin ang ating sarili at yung komunidad na bahagi tayo. Magandang, yung Septic Tank is a great choice to be done as a play for PETA this season. So I hope I answered your question, Fee. Salamat, Becky. Thank you po. And that wraps up our Q&A. Maraming salamat po sa lahat ng mga tanong ninyo. And Encarnacion, Silver Partner, Nimoy Cafe, Major Partner, Soy Eimer Ink Quills, our minor partner, Moonleaf Tea Shop, and Lunar Coffee by Moonleaf, our premier meet tayo, Philstar.com,
Sinigang.ph, Theaterbag Philippines, Theaterfans, Manila.com, Village People, and WhenInManila.com. Special thanks to Spec Studios and Uhit Kita. Yes, and that concludes our program for today. Thank you so much for joining us at the exclusive press conference of ang babae sa septic tank. Oh shit, it's like... Oo daw. Oo nga. Nandibigay ng skill. Ay, ito na, ito na. Wow! Grabe! Sayang naman to, oh. Wow! Arte-arte! Wow, wow, wow! Awa po! Oh la la! Oh la la! Wow! Good! One question lang po. Paano ka, are you affected by the energy crisis and paano ka nag-a-adjust? Oh, yes! Yes, of course. So, buti na lang, thank God, ay naka-hybrid na ako. And then, of course, tipid tayo sa kuryente, sa kahit mainit, isip mo mag-electric fan. And conscious ka na talaga sa paggamit ng fuel, ganyan. Kung hindi mo naman kailangan lumabas, huwag ka na lumabas. Ano po yung wish mo na sana mangyari as a result of this energy crisis? Something positive. Well, this is not only about the fuel crisis or the energy crisis. This is more than that. This is about powerful nations not understanding each other. So, that is it. So, I really hope that nagkakaroon man tayo ng crisis ngayon sa kapayapaan at sa pagkakasundo-sundo ng mga nasyon, sana may mabukas na katotohanan. Opo. Hopefully. Last question from me po, Ms. Uge. Yung iyong project, this one, gaano kadami in percentage yung input ninyo, yung personal input niyo, like yung views ninyo, na gusto nyo ipasok sa project? Wala. Just technical aspect lang. I'm just talking always to the director na, with this one, I think it would be more mas madulas for me if ganito. And because PETA is collaboration. Every day is collaboration. That's why I like it here. And it's a new script, so it's really growing and growing from our it's organic. That's why I like it. So, kung ano man yung mapapanood nyo, it's because all of us have contributed to it, aside from the given. Suge, so medyo people have mixed reactions about Geng Geng, Young Stana. How do you feel na you have a Geng Geng, and how do you think people will, Nakakaloka. react? Well, it's really nice na paghaluin yung mga dugo. Diba? Kasi sa theater, ganun kami. When I was studying in Dulanga UP, I worked with the seniors then. Mario O'Hara, Joel Lamangan, and I was younger then. So we help each other. They teach us new things. And the senior ones, the seasoned ones, will teach you what's classic, what's traditional. And then it will work. It's nice. It's fresh. And then po, in case hindi pa tanong, how was your experience working with JC? Is it your first time Yes, ba? first time, pero hindi naman siya strange. JC is not strange to me because we're just in one community and one faculty, one theater. So. And then for long-time fans of Septic Tank, ano po yung aabangan nila dito na you think na hindi nila i-expect? Because this is theater. All in all, from the first time that I come out, for the first time you see the lights on, it's theater. I mean, it's larger than life. It's like all the mechanics of the Septic Tank movie and series put into theater. So nandun pa rin yung paborito ninyo sa theater texture. For the movie fans who have never watched theater, why do you think it's worth it for them to come out, try it physically, just watch you live? I know I'm not I'm conscious that the tickets are not really cheap, but if you are going to choose one na pag-iipunan ninyo, please come to this
theater, to this show, because this is not only fun, this is not only entertainment. I really hope marami kayong takeaway, because we are really talking about not only theater, but we're really talking about our power. Our power as individuals to realize what's happening around us. It's about using our talent, our platform, literally, to have our own language. Like, do you understand me? I understand you. Sama-sama tayo. Meron tayong pinaglalaban. This is not only, ha-ha-ha, kanta-kanta. I mean, we're not limited to that. So, how nice it is to spend your money and every cent of that money that you save to something really worth your while. So this is it. Miss Eugene. Yes, Goldwyn. Goldwyn. Nakakatawa yung mga yung mga followers mo. talaga hanggang ngayon eh. Very light question lang to, Miss Eugene. Huwag niyo masyadong seryosohin. Anong pakiramdam na matataihan kayo ng 50 times? Dito sa... Anong naisip niyo? I have to check. Kasi may mga moments na natapunan ako ng kahit gawa-gawa lang na tae. Sumama talaga yung tiyan ko. Kasi minsan ko talaga kakain ko. Kasi syempre umiiyak ako, umaarte ako. Anuhin ko pa ba yun? So I have to check. And septic tank is not, septic tank kung wala tae. I mean, kahit nagawa-gawa yun, tae yun. Madumi ang tae. Alam nyo yun. Tae yun eh. And this time, check nyo rin. Baka meron kaming merch sa labas na raincoat. Alam nyo na. Oh my God, pwedeng pa ako sa audience. Thank you, Miss Okay, one question lang po. In this play, first time mo naka-work si JC Santos. Oo. In the future ba, sino pa yung gusto mong maka-work in the play setting na naka-work mo sa movie na hindi pa nakapag-play? One who's really expressing his interest is Zanjo. Gustong-gusto talaga niyang mag-theater pero kinakabahan siya. I'm still waiting for Piolo Pascual to have... I'm not sure. Yun. So, yun yung mga nakasama ko kasi. And who else? It has to be open din sa napakahabang rehearsals. Miss Uge, question lang from Philstar.com. Just wanted to ask, you've been doing this septic tank since 2011. Did you ever imagine na madadala yung mundo ng septic tank sa teatro? Of course, we know you love theater. So, how does it feel now na naidala yung mundo ng septic tank? Alam mo, ang saya ko. At saka, sobra akong grateful. And at the same time, I have this thought na I'm really paying tribute to all the theater mentors I have already passed on. I'm very emotional because this is my first love, and I think I really want this to go on and on, even after 50 shows. I really hope we can tour this. I really hope, and if this would be my last play, I don't mind. I really don't. I mean, I can stop doing theater altogether and just continue being a content creator. I mean, if this is going to be the last play I'm going to do, it's really beautiful.